Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Yo, Kirara! Unahan ko na po kayo. Wala pong nakakatakot sa kwento na to. Bali parang pure chika lang siya na may halong konting horror lang naman. Pero sure ako mag-enjoy kayo dito. Lalo na yung mga kamaritesa natin dyan. Shoutout kay Ma'am JN na nag-share ng kwento na to. Thank you po sa Chika Minute Ma'am with a hint of slight horror. Start na tayo. Hello Sir Kira, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o kung anong oras nyo man po nababasa ang kwento ko, pati na rin po sa mga listeners ninyo. Call me JN na lang po. Initials lang ng first and second name ko. Pero pwede nyo rin po akong tawaging Ellie. Ang ikukwento ko po sa inyo ay isa sa mga panaginip ko na nagkatotoo. Hindi naman siya totally na nangyari, na kaparehong kapareho sa panaginip ko. Pero yung kahulugan kumbaga ay nangyari in real life. Base na rin po ito sa pagkonsulta ko sa tito ko na may kakayahan sa mga ganito. Sir Kira, hindi ko po alam kung may kakayahan talaga ako. Kaya kung may mga nakikinig po sa inyo na may mga kakayahan talaga, sana po bigyan niyo ako ng advice. At mga dapat kong gawin, given na po yung pagdarasal. Pasensya na po sa mahabang intro, pero ito na nga po. Tungkol po ang ikukwento ko sa aking kaibigan. Noon, girlfriend po kasi ito ng isa sa mga kaibigan kong lalaki, Sir Kira. At syempre pag ganun, ang ginagawa ko talaga, kinakaibigan ko rin yung mga jowa nila. Para iwas selos. At imbis na yung kaibigan kong lalaki ang kasama ko, mas gusto kong mapalapit sa mga girlfriend nila. Dahil na rin may boyfriend ako. At saka wala lang, mas bet ko lang yung ganun. Mas bet ko lang din kasi na kaibigan ko ang lahat ng mga kasintahan ng mga friend ko. Para if ever na may bonding, like outing, walang ilangan na nagaganap. Na nagiging okay naman po. So ito na nga Sir Kira. Yung girlfriend ng kaibigan ko, na kaibigan ko na rin nung time na yon, tawagin na lang po nating Precious. And yung jowa naman po niya na kaibigan ko talaga, ay tawagin na lang nating Jan. So yun nga, nakilala ko si Precious dahil sa kaibigan kong si Jan, na isinama niya sa outing naming magkakaibigan. Actually Sir Kira, pag po talaga may outing like celebration ng birthday, lahat po talaga kami ay sinasama namin yung mga jowa namin. Imbis na kami-kami lang. Para na rin maging close yung mga partner namin sa iba pa naming kaibigan. Pagkatapos ng 1 taon at kalahati, or almost 2 years ata, magkakaibigan pa rin po kami. Bale, this year lang po ito nangyari. Kami pong mga babae sa circle namin ay palagi po kaming magkakasama kapag may hangout. Kami-kami na pong mga babae ang nagbabanding. Kaya bihira na lang po naming nakakasama yung mga lalaki sa circle namin. 4 kaming babae at lagi kaming magkakasama. Ako, si Gina, si Lexi, at ayun na nga si Precious. Bale, 5 talaga kaming mga babae. Kaso malayo kasi yung isa naming kaibigan na jowa rin po ng kaibigan kong lalaki. Natawagin na lang din po nating Angel at JJ naman po yung lalaki. So ito na nga po. Palagi kaming magkakasama ng mga babae kaya malapit kami sa isa't isa. Pero ako, may boundaries pa rin po ako sa kanila kahit papaano. Kasi hindi naman po ako sobrang close sa kanilang lahat. Maliban lang kay Lexi. Si Gina at si Precious po talaga ang close sa isa't isa. One time, nag-hangout kaming mga babae. Madalas naming hangout noon ay sa gabi talaga.
Mga 6 p.m. ganyan. Tapos minsan, ang uwi mga alas 10 na ng gabi. Minsan pa nga inaabot kami ng alas 2 ng madaling araw. Mahilig kasi talaga silang mag-inom. And syempre, para hindi KJ, sumasama pa rin ako. Kahit hindi naman talaga ako umiinom, Sir Kira. Pero dahil lasang tubig lang din naman yung alak dun sa resto bar na yon, go na lang kako. At ayun na nga, nagkita-kita kami sa Star Mall. Bali yung Star Mall po na to, sa San Jose del Monte, Bulacan. At kung taga dun ka, alam mong may all day sa tapat mismo ng Star Mall na yon. So dun kami tumatambay. Nung time na yon, magkaaway si Precious at si Jan. At dahil nga kaibigan, kinomfort namin si Precious. Kami pa lang ni Gina ang nandoon. At dahil medyo naboboard kami, pumasok muna kami sa Star Mall. Bumili kami ng yogurt. Nakalimutan ko na nga lang yung pangalan. Basta yogurt siya na parang ice cream din. Nagulat kami ni Gina kasi nandun si Jan sa binibilhan namin ng yogurt. May tambayan po kasi doon. Kasama niya nun si Wiz, JJ, at yung tropa nila na si Lon. At dahil nga po nagkagulatan na nandoon kami, ang ginawa namin ni Gina, bumili na lang kami. Tapos bumalik din kami sa all day pagkatapos nun. Maya-maya, nag-chat sa amin si Precious. Papunta na raw siya sa amin. Huwag daw kaming maingay kay Jan dahil ihahatid daw siya ng kaibigan niya na nakamotor. Ang sabi niya sa amin, tomboy daw yung naghatid sa kanya. Pero alam namin na lalaki po talaga yon. Siguro para hindi namin questionin. Siyempre kaibigan namin yung jowa niya. Maya-maya lang din nun, pinuntahan na rin kami nila dyan sa all day. 3 na lang sila nun ni Wiz at Lon. Si JJ kasi may trabaho na nun. Nung magkakasama na kami, hinintay lang namin si Lexi. Kasi nag-aaya siyang mag-inom. Sa Tungko kami nagpunta nun sa may Sabano. Doon po kasi maraming bar o resto bar kung tawagin. Etong si Lexi, parang may kaya kuno. Siya yung medyo nagbibida-bida palagi pag may gala kami. Pagkatapos naming uminom, syempre matik, medyo mga hilo na. O tinatamaan na ako ng hilo. Hindi na rin tuwid yung paglakad ko nun. Pero alam ko pa naman yung mga nangyayari sa paligid ko. Pero si Gina at Precious, mga lasing na. Kami lang ni Lexi yung parang nasa katinuan pa. Nagsabi kami nun ni Lexi na mauuna na kaming umuwi sa kanila. Umokay naman yung mga kaibigan kong lalaki. Hinatid ako ni Jan sa bahay namin at si Lon naman ang naghatid kay Lexi. Bale naiwan si Wiz para bantayan si Gina at Precious. That time, Sir Kira, medyo nawiwirduhan ako kay Precious kasi likas sa kanya yung pagiging selosa kahit alam naman niyang walang ginagawang masama yung partner niya. Kaya nung time na uuwi na kami, nagtuturuan kami ni Lexi kung sino nga angkas kay Jan. Pero dahil nga ayaw din ni Lexi na umangkas kay Jan dahil alam niya na selosa nga yung jowa. At saka ang talim din kasi ng tingin sa amin ni Precious nun. Ako, ayoko talaga sanang magpahatid. Kako magkukommute na lang ako. Pero hindi kasi pumayag si Jan kasi nga delikado at malayo pa ang bahay namin. So no choice, pinilit nila kaming ihatid. So yun nga, pagsakay sa motor, sobrang layo ng pagitan namin ni Jan. Tipong kasya pa yung isang tao sa gitna namin. Di kami nag-uusap nun sa biyahe. Talagang ang awkward. At saka parang may mali rin sa kutob ko. So pagkahatid sa akin ni Jan, nagpasalamat ako. Nag-message ako sa GC naming magkakaibigan. Si Lexi at Jan, nag-heart sa chat ko. Si Precious, nag-like lang, Sir Kira. Wala naman sa akin yon. Pero kilala ko kasi yung ugali ni Precious. Lahat sa kanya akala mo nilalandi o inaagaw yung jowa niya. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako nagpasundo sa jowa ko,
Nung time kasi na yon tulog na siya. Nag-OJT pa kasi siya nung time na yon. Kaya kailangan niya rin magpahinga. At saka kilala niya rin naman yung mga kaibigan ko. Malaki ang tiwala niya kaya kampante rin siya. Hindi rin naman siya striktong boyfriend. Kaya okay lang sa kanya yon. So pagdating nga sa bahay, nagpahinga na agad ako. Actually, live-in na kami ng jowa ko. Kaya nung time na umuwi ako, naghilamos at nag-ayos na ako ng sarili ko bago humiga. Tapos tumabi na ako sa kanya. Mabilis akong nakatulog noon, Sir Kira. At pagising ko, umaga na. Pero nung natutulog ako, nanaginip ako. Napanaganipan ko si Precious. Nakasuot siya ng blue na crop top, trousers na brown, at white na rubber shoes. Ang linaw nito sa panaginip ko, Sir Kira. Meron siyang kasamang babae na payat na maputi, tapos naka-white na damit at maikling short. Pero sa panaginip ko, alam kong si Gina yung kasama niya nun. Tapos ang senaryo, tatawid daw silang dalawa sa kalsada. Traffic daw ito. Tapos sa tawid, mayroong lalaki na naka-black hoodie. So pagtawid, binaril nung lalaki si Precious. Lumagapak siya tapos sa akin nakatingin yung mga mata niya. Alam niyo yung binaril ka tapos namatay kang dilat? Tapos yung mata mo, parang nakatingin sa kung saan. Ganun yung itsura niya sa panaginip ko. Nasa likod lang kasi nila ako sa may right side. Kaya nakita ko talaga yung nangyari. Duguan yung mukha niya, Sir Kira. Tapos yung reaksyon ng mukha ni Gina nun ay yung parang na-trauma. Takot na takot siya at humahagulgol. Sa panaginip ko, alam kong may alam si Gina sa kung sino yung pumatay. At alam niya yung sekreto ni Precious. Sa pangalawang senaryo, ganun pa rin, Sir Kira. Tatawid ulit sila, pero iba naman ang nangyari kay Precious. Nasagi naman siya ng sasakyan. Tapos napahiga siya. Yung itsura niya nung napahiga siya sa kalsada ay kagaya ng unang senaryo. Nakatingin pa rin siya sa akin. Pagkatapos nun, bigla namang nagulungan ng sasakyan yung ulo niya. Diyos ko, Sir Kira, durog talaga yung ulo niya. Yung reaksyon nga ni Gina sa panaginip ko nung time na yon, same lang din sa unang senaryo. Umiiyak, natakot na takot. Halata mong na-trauma. Pero parang ramdam ko rin na nagigilty siya sa panaginip ko. At ayun na nga, Sir Kira. Pagkatapos nun, nagising na ako dahil na rin nakaramdam ako ng takot. Chinat ko si Precious at binalaan ko siya na maging handa palagi. Sumang-ayon naman siya. Mga before June ata to nangyari. O baka June na nga ata nun. Ngayong taon lang, 2024. Pumunta ako nun sa mama ko sa Maynila. Broken family kasi kami. Bale si mama ko, andun siya sa mama niya, sa lola ko. Pagdating ko sa Maynila, naikwento ko kay mama yung panaginip ko. Sinuggest ni mama na umakyat daw ako kay tito. Hindi naman kalayuan yung bahay nila mula sa bahay ni lola. Mga ilang bahay lang din ang agwat. So yun na nga, nagpunta ako kay tito at ikinuwento ko yung panaginip ko. Sabi niya, tama raw na binalaan ko yung kaibigan ko. Pero dagdag niya, iba-iba raw ang pwedeng maging kahulugan ng panaginip ko na yon. Pwedeng sign yun na merong magpapabagsak kay Precious dahil na rin daw sa kadaldala ng bunganga niya. Pag hindi niya raw to nakontrol, pwedeng kamag-anak o ibang tao o di kaya naman ay sarili niyang kaibigan ang tatraidor sa kanya o gagantihan siya. Nung time na yon, Sir Kira, sakto rin po kasing merong umaaligid kay Precious na lalaki na laging naka-hoodie na black. Kaya inakala namin na baka yun nga. Kaya pinag-ingat talaga namin siya nun. So fast forward po, nasa Bulacan na ako nito. Gabi na at matutulog na ako nun. Pagtulog ko,
Nanaginip ulit ako. Pero this time, si Lexi, Precious at si Gina na ang nasa panaginip ko. Tatlo silang magkakasama at tila ba binabackstab nila ako. Si Lexi raw ang grabing manira sa akin. Nakikidagdag lang si Precious at si Gina. Nakaramdam ako ng labis na lungkot. Kaya naman bigla rin akong nagising. Nakala mo pumikit lang ako saglit at biglang dumilat lang din. Napakalungkot ko noon, Sir Kira, kasi sa lahat ng instinct ko, hindi ako nagkakamali. Napapanaginipan ko kasi ito. Kumbaga, lahat ng kailangan kong malaman na kasagutan, sa panaginip ko nalalaman. Kaya naman lahat ng nakarelasyon o kaibigan ko, nalalaman ko yung mga sikreto nila, na niloloko nila ako, o kung ano pa. Nalalaman ko lahat ng to sa pamamagitan ng panaginip. Kaya ganun na lamang ang kalungkutan ko nang mapanaginipan ko sila. Hindi ko sinabi sa kanila yon. Ihinanda ko lang ang sarili ko. At ayun na nga, Sir Kira. Makalipas ang 1 linggo, biglang nag-chat sa akin si Jan, yung jowa ni Precious. Galit siyang nagtanong kung totoo raw ba na inilaglag ko siya kay Precious. Medyo magulo to, Sir Kira. Pero ganito daw kasi yon. Sinabi daw niya kay Itlog na pangit naman talaga si Precious at mas maganda daw yung ex niya. Tinatanong niya kung totoong sinabi daw yun sa akin ni Itlog at sinabi ko naman daw yun kay Precious. Itong si Itlog pala, Sir Kira, tito ni Jan at Gina, na kaibigan din naman namin kasi kasing idaran lang din naman namin siya. Bali po kasi magpinsan po si Jan at si Gina. So yun na nga. Siyempre sinabi ko na wala naman akong sinasabing ganun kay Precious at wala rin naman akong nasabi sa akin si Itlog na ganun. Yun pala, ipinagkakalat ni Precious na may sinabi raw akong ganun kahit wala naman. So ngayon itong si Itlog nag-chat sa akin kasi close kami nito. Tinatanong niya ako kung totoo daw bang may sinabi ako. Siyempre itinanggi ko kasi wala rin naman talaga siyang sinabi sa akin. So technically, huli agad ni Itlog na nagsisinungaling si Precious. Bale, ganito pala talaga yung nangyari noon, Sir Kira. Nagsiselos po kasi si Precious that time sa ex nitong si Jan. Kaya naman po patago namin siyang kino-comfort ni JJ. At sinasabi namin na mahal siya ni Jan. Kahit sa loob-loob namin, alanganin na rin ang relasyon nila. Dahil nga wala na sa lugar yung pagsiselos nitong si Precious. Pero nung gabi na to, ako yung kausap ni Precious. Gusto niya raw kausapin yung pinagseselosan niya para magkaroon siya ng peace of mind. So ako, may kutob ako na baka awayin niya at maging dahilan pa ng paghihiwalay nila. So sabi ko, ako na lang ang kakausap sa ex ni Jan dahil minsan ko na rin itong naging close nung high school pa kami. Pinakiusapan ko naman ng maayos yung girl na kinamangha naman ni Precious. Kaya sabi niya, kakausapin naman niya yung CM naman. Pero sabi ko, wag na muna. Ipagpabukas na lang niya. Malalim na rin kasi yung gabi nun at antok na ako. So natulog na ako. Paggising ko ng umaga, ang daming chat sa akin ni Precious. Humihingi ng tulong. Kesyo, magpalusot daw ako kay Jan na umamin daw ako na totoong may sinabi si Jan kay Itlog na mas maganda yung ex niya. So ako, nagtataka ako kasi bagong gising ako nun eh. Sabi ko, baliw ka ba? Wala naman akong sinabi sa yung ganyan ah. Bakit ka ako aamin sa hindi ko naman ginawa? Nagtatalo na kami nun sa chat. Sinabi ko kay Jan na wala akong sinasabing ganon. Dahil bakit ko naman kako gagawin yon? Di nasira naman kako yung relasyon nilang magtito. At pinaniwalaan naman ako ni Jan. Nagalit siya kay Precious. Pero bago kasi yon, chinat pala ng gaga yung CM ni Jan na selos siya kahit may jowa naman yung girl at wala namang ginagawa si Jan.
Ang dami niyang sinasabi sa girl. Nakala mo niloloko talaga siya ni Jan. Pinagsalitaan niya ng masasakit na salita si girl. Ang kaso, sinend ni girl yung chat sa kanya ni Precious sa isa pa nilang CM na pinagseselosan din ni Precious. Ending, sinend nung isa pang girl yung chat sa GC nilang mag-CM. Bale, circle din kasi sila na magtotropa. Kaya grabing pahiya at pangmamaliit ang inabot ni Jan. Kaya ganun na lang yung galit niya kay Precious. Ang kaso, etong gagang si Precious, dinamay ako pati si Itlog. Pinagmukha niya talagang sinungaling ako. Kaya in-screenshot ko yung mga chat namin para ipakita kay Gina at Itlog. Kaya nalaman nila na naghahanap lang talaga ng damay itong si Precious. Ang sisti pala kasi, kaya ganun na lang mandamay itong si Precious. Kasi ang sabi daw ni Jan, kung sino daw yung mahuli niyang nagsisinungaling, cut off agad sa kanya. Kaya namura ko talaga tong si Precious that time eh. Kasi apakagaga eh. Wala siyang pake kahit na madamay ako o masira yung relasyon ng magtito. Pati na rin sa pagkakaibigan namin ni Jan, handa siyang sirain yon. Lahat yon para lang mapamukha niya na siya yung nagsasabi daw ng totoo, kahit siya naman tong gumagawa-gawa ng kwento. Sir Kira, after nangyari ng issue na yon, na ginawa ni Precious, ay naging ilag na ako sa kanya. Pero nakakausap ko pa rin naman sila. Pero ramdam ko na may mali na talaga. At parang may negative energy na akong nasasagap sa kanila. Bigyan ko lang po kayo ng konting view sa mga past na usapan namin nila Precious. Dahil sa amin lang naman siya nagrarant at kami ang taga-advise sa kanya, kaya nalalaman ko ang lahat ng sikreto niya. Actually, Sir Kira, kapag nagkwento ka sa akin ng problema mo, ikikip ko talaga yon. Pero kung sisiraan mo ako ng mali at dudungisan mo yung pangalan ko, mapipilitan talaga akong sabihin yung totoo. Kesa naman magkaroon ako ng mga kaaway. Etong si Precious, sa tuwing ipinaparamdam ni Jan sa kanya na parang hindi na siya kailangan, ang dami niyang nasasabi sa likod ni Jan. Tipong gusto niya raw maghanap ng mayaman na lalaki at hatid sundo siya ng kotse para lang pagselosin si Jan. Medyo nakakatawa nga kasi apaka-dilulo rin itong si Precious. Hindi naman po sa panja-judge, pero kung kayo yung nasa lagay ko nung panahon na yon, matatawa din po talaga kayo. Parang, talaga ba? Sir Kira, hindi naman po kagandahan itong si Precious. At kahit sino sa aming magkakaibigan, sang-ayon na mas maganda talaga yung ex ni Jan. Pero never naming ipinamukha kay Precious yon. Dahil nire-respeto at dinadamayan nga namin siya palagi. Alam niyo yung halos laitin na namin yung ex ni Jan sa harap niya para lang mapanatag yung loob niya. Yung tipong mag-uusap-usap kami, tapos sasabihin namin sa kanya na, "Sus, pangit naman yung ex niya. Mas maganda ka ron. Tsaka mas mahal ka ni Jan. At tsaka, manloloko naman yung ex niya." Yung mga ganon. Tapos tuwang-tuwa naman si Precious. Raulo nga. Gusto niya siya lagi yung angat. Pero hindi niya naman kayang ayusin yung mali niya. So yun nga, gusto niya raw ng mayaman. Lagi siyang nangihingi sa akin ng lalaki sa tuwing magrarant at maiinis siya kay Jan. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman siya sa akin manghihingi? May boyfriend ka ako. Ano namang gagawin ko sa mga yon? Tugon lang niya, wala daw ba akong ibang kakilala o kaibigan? So naisip ko, may kilala akong teacher na binata at merong negosyo. Kaibigan ko rin naman yon. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung picture, nandiri pa yung gaga. Gusto niya raw gwapo. Sa loob-loob ko, gusto ko na siyang batukan nun kasi apakataas ng standard. Samantalang hindi naman maganda yung pinaplano niya.
Sa tuwing magrarant siya sa amin ni JJ na naiinis siya kay Jan, gusto niya palaging makaganti. Gusto niya raw kasing habulin siya ni Jan at magmakaawa to sa kanya. Maglaway, mga ganon. Dahil parang nga daw maranasan ni Jan yung na-experience niya, na kagagawan din naman niya. At eto na nga. One time, meron siyang grabing hinanakit sa partner niya. Sinabi niya sa akin yung usual. Ganon ulit, hanap lalaki. Sa sobrang inis at galit niya, bigla ba naman siyang napasabi na, sana sumemplang si Jan at Wiz. Sana hindi na makalakad yan, lalo na yang si Jan. Mamatay na lang sana sila. Yan yung mga salitang sinabi niya na minamanifest niya talaga. Magtataka kayo bakit nadamay si Wiz. Si Wiz po kasi that time, parang kinukonsente si Jan sa pambababae nito. Nakikita raw ni Precious. Kumbaga, imbis na magbebe time sila ni Jan, inaagaw daw ni Wiz yung atensyon ni Jan para malayo kay Precious. Sir Kira, lalaki po tong si Wiz ha. Pero pati siya pinagseselosan ni Precious. Na sa tingin ko naman, medyo nakakainis nga naman din sa part na yon. Dahil totoo din naman po. Dahil talagang kinukonsinti niya. Hanggang sa yun na nga, kakahiling niya na madisgrasya si Jan at Wiz, nagkatotoo na nga. Nasemplang sa motor yung dalawa. Ang nangyari raw, may nabundol silang bata ata o aso. Hindi ko na matandaan. Basta meron silang nabundol. Dahil sa disgrasya na yon, hindi talaga nakalakad si Jan. Si Wiz galos lang. Malala tong kay Jan. Actually, nangyari to mga April 2024. Tapos nung may celebration kami. Birthday ng boyfriend ko nun. So, invited silang lahat. 1 month naming pinaghandaan at pinag-ipunan yon. Pero nung time na yon, dahil nga sa nangyari hindi nakasama si Jan. Dahil hindi niya pa kaya. Pero si Wiz, nakasama. So marami kami nun. Kasama rin namin yung pamilya ko. Ako, boyfriend ko, si Lexi, Gina, Precious, Wiz, JJ, at yung jowa niya na taga malayo. Pati na yung kapatid ni JJ at kaibigan nito. Ka-birthday kasi ng boyfriend ko yung kapatid ni JJ. Sama na kami nito, Sir Kira. Taga doon kasi yung jowa ni JJ na si Jel. Para makasama siya sa banding, ay doon kami nag-celebrate. Etong si JJ po, Sir Kira, ay palagi ring sa akin nagsasabi ng mga problema niya. Ako yung una niyang sinasabihan. Malaki kasi yung tiwala niya sa akin dahil ilang beses ko na rin siyang natulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng advice. Kaya ganun na lang yung gulat ko nun nang may marinig ako na pinag-uusapan nila Wiz, Lexi at Precious itong sila JJ at Angel. Na kesyo nag-cheat daw si Angel at hindi lang maiwan-iwan ni JJ. Nung marinig ko yon, pumunta ako sa kanila at sinabi naman nila sa akin na ganun nga raw yung nangyari. Mga upak pa nga magsichika yung mga yon. Talaga baka ako na nag-cheat si Angel? Kasi sa isip-isip ko, kung silang lahat alam yon, so ako lang ang hindi nakakaalam. So meaning, nagtatago sa akin ng secret sila JJ? Ibig sabihin, wala namang kaso. Kasi relasyon nila yon. Ang pinupunto ko lang, parang naramdaman ko kasi na nagsisinungaling sila Wiz. Parang gumagawa-gawa lang sila ng kwento. Kasi alam nila na minsan nagsumbong sa akin si JJ about sa naka-MU niya na may jowa na pala. At syempre bilang parang nakatatandang kapatid, pinagsabihan ko yung girl. Kaya ayon, sa sobrang kaba, ayaw ipaalam ng girl na yon na nagchat-chat pa siya kay JJ. So yun nga, dahil doon, hindi ako naniwala sa chismis nila. Sabi ko, magsasabi si JJ sa akin kung sakali mang totoo yun.
Tsaka ba't ka ako nila pinag-uusapan si Angel na minsan na nga lang makasama sa banding namin. Tapos nun nagsitahimik sila. Etong si Precious, nakaisip na mag-open forum. So sige, lahat kaming magkakaibigan kasali, maliban yung boyfriend ko. Grabe yung naging open forum namin. Si Lexi, parang ang lalim pala ng galit niya sa akin. Kaya napaisip ako nun. Tas nung time na nagtatanong-tanong na, inuudyokan nila ako na tanungin ko raw si Angel kung totoo raw na nag-cheat siya kay JJ. So ako, tinanong ko na, pero may halong respeto naman. Sabi ko, ito tanong lang ha, wala sanang ma-offend, napagutusan lang. Pero okay lang kung hindi nyo sasagutin, kung hindi kayo komportable. Angel, totoo ba na nag-cheat ka kay JJ? Ang sagot niya, hindi raw. So naniwala ako syempre kasi nga mas inaantay ko si JJ ang magkwento kaysa maniwala sa kanila. Mas nauna ko po kasing naging kaibigan si JJ kaysa kay Luis at Jan kasi sila talaga yung magtropa. Bale kami ni Jay ang naging magkaibigan dahil mag-CM kami mula grade 7 hanggang 10. So de yon. Balik tayo sa issue na nakwento ko last time. Yung time na hinihiling ni Precious na masemplang yung jowa niya. April yun nangyari. Bali yung birthday celebration pala. Nangyari to first week ng May. So balik tayo ng June. Yung time na gumawa-gawa ng kwento si Precious para madamay kami ni Itlog sa kalokohan niya. E di okay na. Nag-uusap-usap naman kami minsan nila Precious. Pero hindi na nagkikita-kita. Kasi nga umiiwas na ako. Kasi talagang na-disappoint ako nun. Pero Sir Kira, itong si Itlog po kasi, isa siya sa mga best buddy ko talaga. Bukod kay JJ. Si Itlog yung talagang nasasabihan ko ng mga sikreto ko or mga saloobin ko. Pero may limit lang naman yon. Nung panahon na to, nagpapatulong ako kay Itlog na matulungan si Precious na wag na siyang lokohin ni Jan. Actually, pareho na nilang niloko ang isa't isa nun. Kasi si Precious, nakikipag-chat sa iba, tapos nakikipag-meet. Ganon din naman tong si Jan, kaya medyo umiiwas talaga kami. Si Itlog ang nagsasabi sa akin ng lahat ng yan, dahil nga close niya si Jan at Gina. Kaya ang dami niyang nasasagap na chika. Kumbaga, pag alam niyang tungkol sa akin, sinasabi niya sa akin. At ganon din naman ako sa kanya. One time, sa sobrang awa ko kay Precious, inaway ko si Itlog. Pagsabihan niya kako yung pamangkin niya. Dahil kung mananakit siya ng babae o lolokohin niya lang, sana hiwalayan niya na lang. So yun na nga, pinakalma ko ni Itlog. In-explain niya sa akin lahat kung bakit nagagawa ni Jan yun. Doon ako na-shock dahil my God, Sir Kira. Si Precious pala ang malala. Kaya pala ayaw na sa kanya ni Jan dahil sa mga pinaggagawa niya. At doon na nga ako napilitan na isend kay Itlog lahat ng mga panluloko ni Precious kay Jan. At kung paano nito hiniling na mamatay na yung nobyo niya. Kaya naisip namin na gusto na naming ipaalam kay Jan yung totoo. Pero dahil nga may issue pa nun, nanahimik na lang kami. Dahil nga baka mabaliktad na naman kami. Na kami yung naninira. Kahit na ang totoo, naiipit lang naman kami sa sitwasyon nila. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ko na sinabi pala ni Itlog kay Jan lahat. Dahil nag-away daw ulit yung dalawa. Minamanipula na naman ni Precious si Jan. Siya yung mali, pero gusto niya si Jan ang magpakumbaba. Kaya napilitan si Itlog na sabihin na lahat. Dahil awang-awa na raw siya sa pamangkin niya. Nakakatawa lang dahil sa pagkakataon na to, ako na naman ang may kasalanan. Kahit si Itlog naman ang nagsabi kay Jan ng lahat.
Siyempre, pag sabi ni Itlog kay Jan, kinompronta na agad ni Jan si Precious. So etong si Precious naman, nagchat kila Gina at Lexi na sinisiraan ko raw siya. Kahit ang totoo, hindi naman ako yung nagsabi kay Jan. At saka kung ako man ang magsasabi kay Jan, Sir Kira, aba ayos lang na ako ang sisihin niya. Kaso hindi hindi niya sinisi si Itlog. Takot daw kasi siya rito dahil napapahiya siya kapag sumasagot siya kay Itlog. So ending, sa akin lahat ng sisi. Kahit ang ginawa lang naman namin ni Itlog ay sabihin yung totoo. Tapos dito na papasok, Sir Kira, yung nagkatotoong napanaginipan ko about sa backstabbing na ginawa nila sa akin. Kung natatandaan nyo si Lon, may pagkakataon na humingi ako ng pabor sa kanya. Dahil nga syempre parang kaibigan na rin naman ang turing namin sa kanya eh. Humingi ako ng pabor. Nahihiya pa nga ako nun at willing pa akong magbayad nung time na yon. Nagchat ako nun sa mga kaibigan ko kung pwedeng magpasundo at magpahatid sa bahay ng boyfriend ko. Gabi na kasi nun at parang may sumusunod sa akin. Kung dederecho ako ng daan, malalaman din nun kung saan ako nakatira. Kaya naisip ko, what if magpasundo ko sa isa sa mga kaibigan ko, tas magbabayad na lang kako ko. Tas yun, sakto silon lang ang libre nung time na yon. Pumayag naman siya na ihatid ako. Magbabayad pa nga sana ako pero wag na raw. Kaya nag-thank you na lang ako. Ikinuwento ko rin yun sa boyfriend ko bilang update. Ayoko kasing naglilihim sa kanya. Usually, kung anong araw ko, lahat yun ikinukwento ko sa kanya. Kaya malaki tiwala ng boyfriend ko sa akin. Pati siya nag-thank you kay Lon sa paghatid sa akin. So yun nga, makalipas ang ilang araw, Sir Kira, si Itlog nagsermon sa akin. Sabi niya, "Uy, ikaw ha, may di ka sinasabi sa akin ha." So nagtaka ako nun kung ano yun. Kaya tinanong ko siya kung ano yung sinasabi niya. At ang sabi niya, "Mamin ka, nagpahatid ka kay Lon no?" Napakunot lang yung noo ko nun. At ang sabi ko, "Oo, pupunta kasi kako ko nun sa bahay ng boyfriend ko. Gabi na nun at may sumusunod sa akin. Natatakot kako ko. Nung panahon pa na yon, wala pang pocket money yung boyfriend ko. Kaya hindi niya rin ako masundo. Kaya ayun nga, nagchat ako sa mga kaibigan ko at si Lon lang ang available." Tapos, nagulat ako sa sinabi ni Itlog. Kaya pala. Kinukwento ko niya kay na Gina. May gusto ka raw sa kanya at nagpahatid ka pa. So ako, nasyak talaga ako nun. Talaga ba? Sino ka akong nagsabi sa kanya? Sabi niya, si Gina raw. May gusto pala si Lon kay Gina. Di ako makapaniwala nun dahil wala akong kamalay-malay na may issue na naman pala. Kasi wala naman akong interes sa lalaking yon. Kung free lang sana yung friend ko na girl na isa, doon ako magpapahatid at sundo. At ayun nga, sabi na lang ni Itlog, "Yahan mo na, naniniwala naman ako sa'yo." Doon kay Lon, wala akong tiwala eh. Tsaka mag-iwas-iwas ka ron ha. Minsan na yan nagkalat ng skandal ng ex niya eh. Baka mamaya, ikaw naman ang gawa niya ng issue. Si Lexi rin pagsabihan mo, nilalandi niya si Lon. Mamaya siya naman mabiktima nun. Isa pa, pinagkakalat din ni Lon na inuutos-utusan lang siya. At ayun nga, nilalandi niya. Sumang-ayon na lang ako nun. Sinat ko rin si Lexi. Nagbabala lang naman ako, Sir Kira. Kasi syempre kaibigan ko siya, concern ako sa kanya. Na baka pati siya, makalata ng skandal. Kasi Sir Kira, hindi naman sa pang-judge o paninira. Pero ito kasing si Lexi, siya yung tipo ng babae na uhaw sa sex. Marami siyang naging ex na nauna muna ang sex bago naging sila.
Kaya bilang kaibigan nga, pinayuhan ko siya na lubay-lubayan si Lon. Pero Sir Kira, imbis na magpasalamat si Lexi o kaya tanggapin yung babala ko, nagalit pa siya sa akin. Pati sa kung sino man daw yung nagsabi sa akin. Pero hindi ko naman sinabi sa kanya kung sino. Dahil syempre nagbabala lang naman. Kumbaga labas na siya ron. Kasi tama naman siya na payuhan ko si Lexi. So ito na nga. Sinabi ko sa kanya, maglubay ka kay Lon, be. Ginawan ako ng issue niyan. Tas ikaw pinagkakalat niya na ginagawa mo raw siyang utusan. Ingat ka ha. Baka mamaya pati ikaw isyuhan din. Nabalitaan ko na ganun ginawa nun sa ex niya Ayan yung sinabi ko, Sir Kira. At grabe, galit na galit siya nun. So nagtalo kami. Sabi ko pinapayuhan ko lang naman siya. Nasa kanya na yon kung maniniwala siya o hindi. Kinabukasan nun, nagchat sa akin si Jan, si Wiz at saka si Lon. Dahil nga ganon, sila lang daw nakakaalam ng issue na yon. Tas ako, nagtaka ako. Alam kong si Lexi lang naman ang sinabihan ko nun. Hanggang sa sinend sa akin ni Lon yung screenshot ng chat ko, which is convo namin ni Lexi. Nakilala ko yon dahil sa team. At grabe yon, Sir Kira. Ang daming dagdag bawas. Literal. Yun pala, matagal na pala akong binabackstab ni Lexi. So ako naman, chinat ko si Lexi. Lahat na sinabi ko na sa kanya. Ayaw niyang mag-reply pero nakakapag-note. Chinat ko yung isang kaibigan ko na nilalandi din ni Lexi. Sabi ko kung pwede niyang i-chat. Tignan kung magre-reply. So ginawa nga niya. At nagre-reply naman daw. Hindi raw busy. Nakahiga lang daw nung oras na yon. Ilang oras makalipas, binlock ko na siya. Kasi ayaw mag-reply. So doon na siya nag-chat sa second account niya. Sabi niya kakauwi lang daw niya. Busy daw siya. Ang galing magpalusot nung gaga. Kahit yung totoo, alam kong sinadya niyang ilaglag ako. Kahit naman binigyan ko lang siya ng babala. Tapos ang dami niya pang sinasabi. Kesyo umasenso daw sana ako at maging masaya. Like, hello? Alam kong kaplastikan lang yon. Hindi ko na siya nireplyan. Binlock ko na rin yung second account niya. Tapos, doon kami nagsagutan sa GC namin. Dahil ang dami niya ng ginagawang pambabackstab sa akin. Literal, alam mo yung grabe, kala mo may nagawa ka sa kanya kahit wala naman talaga? Silang tatlo nagpaparinig sila sa GC. Sila Gina, Precious at Lexi. Tas ending, hinamon ko sila ng meet-up. Lahat-lahat, labasan ka ako ng baho. Dahil kampante ako na wala akong ginagawa sa kanila. Pero takot silang makipagkita. Kesyo para saan daw? Pero si JJ at Itlog, kinakalma ko. Dahil alam din nila na hindi naman uubra sila Lexi in case na magkita-kita personal. So after 2 days, gabi to, magkakasama sina Lexi, Gina, Wiz at Jan. Nagiinuman sila. Wala si Precious noon kasi may grad ball that time. Tas nagulat ako, biglang may nagchat sa boyfriend ko na sinisiraan ako. Kesyo nagchichit daw ako at grabe daw ako lumandi. Sabi ko, what the Alam ng boyfriend ko lahat ng social media ko. Lahat nabubuksan. Lahat nakukwento ko sa kanya. Paanong lumalandi ako. Pero alam kong si Precious yon. Dahil na rin sa way ng pagtatype nito. At saka hindi lang yon. Sinisiraan din ako kila JJ at Jel. Kesyo, sisirain ko rin daw relasyon nila. Nakakatawa lang, Sir Kira. Dahil hindi naniniwala sa kanila sina JJ at Jel. Pati na yung boyfriend ko, syempre. Dahil kilala nila ako. Iba talaga kapag kilala ka ng lubos ng tao. Hindi yung kilala ka lang sa pangalan. Ang hindi niya alam, nabanggit ko rin kay JJ yung about sa outing.
At ang sabi nga ni JJ, kung may problema daw, ako ang unang makakaalam. Kasi sa akin lang naman daw siya may tiwalang mag-share pagdating sa mga kaibigan niya. Kaya alam nilang si Precious yung naninira. Dahil alam din ni JJ na si Wiz at Jan daw ang magkakalat nun. Alam daw niya na sila lang ang nagkakalat ng maling impormasyon. Kaya sinusubukan daw siguro nila akong siraan. Kaya pati si JJ nagalit kay Wiz at Jan, pati kila Lexi, Precious at Gina. Dahil hindi naniwala si JJ na nung sa ama na, ako raw nagsimulang magkwento kahit hindi naman totoo. Dahil lang lagi kong kasama nun, sila JJ at Angel. Kasi nga, bihira lang makasama si Angel, kaya sinulit ko na talaga. At ayun nga, sila saglit ko lang naman nakasama, kaya paanong ako pa yung nagchichika sa kanila. Kahit ako, hindi ko nga alam kung totoo ba yung pinagsasasabi nila o hindi. Kaya hanggang ngayon, na magtatapos na ang 2024, may nasasabi pa rin sila sa akin. Pero hiwalay na po si Jan at Precious dahil nagkabukingan na sila. Dahil ito palang si Precious at si Lon ay nagkikita ng patago. LDR na pala kasi sila. Si Gina naman, lumalayo na rin kila Wiz at Lon dahil ini-issue rin sila na patay na patay sa dalawa. Diba mga dilulu talaga? And lastly, si Lexi. Ang dami niyang karma. Nagnakaw ng pera na dapat pang inom nila. Ayaw para umamin kaso may nakakita pala na CM ni Jan. Kaya ayun, nabuking si Gaga. At kung sino-sino na namang lalaki ang binibigyan niya ng pera para lang makipag-sex sa kanya. Nasa mga 20 pa lang po si Lexi, Gina, Jan at Wiz, pati si Lon. Kaya magtataka kayo, parang kala mo matatanda na tong mga to. Kahit mga mas bata pa sila sa amin. So yun lang po Sir Kira. Next ko pong ikukwento ay tungkol naman sa nakaaway ng mama ko. Pero next story na po yun. Ito pong sinend kong kwento, siguro nga't hindi nakakatakot gaya ng paranormal. Pero sa akin kasi, nakakatakot magkaroon ng gantong kaibigan. Pasalamat na lang ako sa instinct at sa panaginip ko. Dahil doon ko nalaman at naihanda ang sarili ko sa mga nangyari na talaga namang nagpadurog sa akin nung mga panahon na yan. Dahil talagang sobrang disappointed ako. Yun lang po Sir Kira, maraming salamat po. Sana mabasa niyo ang kwento ko. Have a good day po.